Yung po mga nasa baba, baka po pwede naman po na magsiakit kayo dito. Lalong-lalo na baka hindi nyo alam na meron tayong nalalapit na proyekto na aayusin yung ating kalsada dito sa MRR, pati yung ating mga kanal. Kaya kung may katanungan man kayo na aming masasagot, umakyat na po kayo dito. Malapit na po yan sa gawa. Yung proyekto na yan. Yan po ay proyekto ng nasyonal. No? Kaya kung sino po ang gustong alamin kung ano yung estado, kung ano yung natatayuan, kung kailan sisimulan yan, umakyat po kayo dito. Yung mga lalo na, yung mga taga dito sa MRR, baka yung mga bahay nyo ay nakasakop sa kalsada. Wala po tayong magagawa o hindi talagang aalisin po yan. Kaya dapat po, umakyat po kayo dito. Ang alam ko po, yan, may programa na, mayroon ng schedule board meeting na yan. Kaya kung maaari yan siguro, kung masimulan man yan bago magkaroon ng eleksyon, ay tuloy-tuloy na po yan. Kung hindi man, pagkatapos ng election ban, sisimulan yan. Para po mapaganda natin, mga taga-MRR, magpuntahan po kayo dito, makiyak po kayo rito. Ako na po nag-aanyaya sa inyo para malaman nyo ang proyektong ito. No? At kita nyo naman ito, bilang din po yan, yung proyekto na yan, itong ating kinalulugaran ngayon, yung ating basketball court, ay napaayos na natin, di ba? Yan po, tuloy-tuloy yan. Sunod-sunod po yung ating mga proyekto para sa ikakaayos ng ating barangay. Sa pagtutulungan ng ating City Council, ng ating Congressman Kong Romulo, ayan, ano po yan, yung mga proyekto po na yan, ay ipapatupad na natin. Kaya sana, kung sino man po, yung mga nakakarinig sa akin ngayon, na nandiyan pa sa baba, umakyat po kayo. Ayun lamang po, at magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat, Ka Frankie. Again, magandang umaga, Kagawad Mike Republico. At syempre, sunod na po natin ang ating Councilor, Pao Santiago. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito naman po ay hindi naman mahabang mensahe, kung hindi po maikling paalala lamang po sa atin. Sa ating senior citizen po, meron po tayong bagong napasa na programa o ordinansa. At tawag po kasi natin dito, dati po meron na po talaga tayong local senior pension. Yung pension po na to, sa tingin ko po, marami na rin po nakakaalam. May nakakatanggap po ba ng pension dito po, galing po sa ating lungsod? 65 years old and above, kayo po. Yan. Bukod po doon, sa mga senior po natin, yung pagkada hupas ko, yung 3,000, natatanggap po ba ng maayos? Okay po. So sige po, ngayon po, ang ikukwento ko naman po, yung local senior pension po natin, ay isasama na po natin yung mga may SSS na 4,000 and below. Ha? Doon po muna, magsisimula po muna tayo sa 4,000 and below. Susunod po siguro kung ano ho, kami po ay may-expand pa ho ito sa susunod po na taon. Sana po, medyo mas maisama pa po natin yung may mababa pa pong pension. Pero ngayon po, magsisimula lang po muna tayo sa 4,000 and below. Yan. Huwag po makakalimutan na pumunta po sa barangay para po dun sa lapitan niyo po ang ating senior help desk or yung ating senior representative na si Tita Bobot. Magpa-register ho kayo doon kung kayo po ay may 4,000 and below. Wala ho kayong kailangan daling certification, kailangan nyo lang pumunta. Kung alam nyo po, ang pension nyo po ay 4,000 and below. At kayo po ay 65 years old and above. No? Ito lang po yung mga gusto ko lang pong i-update sa inyo. At muli po, nagpapasalamat po kami sa Barangay Pineda, kay Cap Frankie, at sa kanyang mga kagawad sa paghahayaan niyo po na kami po ay magtalakayan dito. Siyempre po, sa pangunguna po ng ating Vice Mayor, Dodon Jaworski. Yun lamang po, Barangay Pineda. At good morning po sa ating lahat. Maraming salamat, Councilor Pao. Magandang umaga, Kagawad sa Bulong. Hello po. At syempre, ang susunod po natin ang ating Councilor Simon Tantoco.
magandang umaga po. Siyempre, pasasalamat lang po sa ating Vice Mayor. Siya po talaga yung nag-spearhead ng ating barangay talakayan. At I'm sure nababalitaan nyo rin naman na continuous naman to sa iba't ibang mga lugar din. And of course, sa ating punong barangay, kay Kapitan Frankie, thank you po sa magandang venue namin ngayon at sa buong barangay council. Siguro, mabilis na update lang po sa mga napasa natin nakaraang buwan. Meron po ba sa inyo dito may alam ng Republic Act 11982? Dito po sa Republic 11982, ito po yung pinasa ng Kongreso nung nakaraang taon kung saan as early as 80 years old, meron na pong makukuhang cash incentives yung ating mga seniors. So dito po sa national na batas, pagdating natin ng 80, 85, 90, 95, may makukuha po tayong 10,000 pesos. Tapos pag tungtong natin ng 100 years old, meron tayong makukuhang 100,000 pesos. So syempre natutuwa po tayo sa programa na ito at si Congressman Romulo po, last year din, nabanggit sa amin ni Councilor Pao. Siya po yung unang nag-open sa amin ng Republic Act 11982 na pinasa na po sa Kongreso last year. So, naisip lang po namin kung kaya po ng national, baka po may budget po tayo dito sa local upang magaya po natin ang approach ng national government. So, dahil po dyan, kami po ni Councilor Pao, nakipag-ugnayan po kami sa punong executive kay Mayor Vico Soto na kung maaaring i-adapt po sana namin itong proseso ng national. So sa kabutihang palad, matapos ang committee hearing kasamang OSCA, ang naaprubahan po ng buong council, kasama nila Vice Mayor at ng mga city councilors, ay ibaba na rin po natin sa 80 years old. So ngayon, sa local level po, pagdating natin ng 80, meron tayong makukuhang 10,000. Hiwalay pa po ito sa national. Tandaan nyo, hiwalay pa sa national. Pagdating natin ng 85, meron po tayong makukuhang 15,000. Pagdating natin ng 90, 95 at 100, meron po tayong makukuhang 25,000. So, doble po yung makukuha natin. Meron po ba ditong may kamag-anak na 80 years old and above? Ayun, so siguro hihingi na lang din kami ng tulong na ma-share nyo po itong bagong ordinansa po ng City Council kasi marami pa rin po talaga yung hindi nakakaalam. Sayang naman po yung benepisyo na to. Tandaan po natin, hindi po ito automatic. Kinakailangan po natin i-file sa barangay OSCA natin para makuha natin yung cash incentives pagka nag-birthday po tayo. So, sige, fast forward tayo ngayong taon. So, last year kasi napasa yun yung octogenarian and nonagenarian ordinance. So kami ni Pao, nung nag-uusap kami, nung sinishare na po namin to sa iba't ibang mga barangay, ang naging feedback po sa amin, Konsi, paano po kaming nasa gitnang mga edad, paano kaming nasa 81 to 84, 86 to 89, 91, 94, 96 to 99. Hindi na po kami kasama dun sa ordinansa. Baka po pwede nyo kaming maisama para kahit papano magkaroon din kami ng pangdagdag sa maintenance. So, ayun, narinig po namin councilors yung feedback po ng mga senior citizens natin. Agad-agad, shinare din po natin ito kay Mayor Vico. So, itong year lang, actually last month, proud po kami na i-share po sa inyo na sa taong 2025 po lamang, isasama na po natin yung in-between ages. So to summarize po, lahat po ng 80 years old to 100 years old ngayong taong 2025, meron pong makukuhang cash incentive. So dagdag information na lang din po, ngayong 2025, lahat po ng maging 81 to 84, may makukuhang 10,000 pesos.
lahat po ng mag-86 to 89, meron pong 15,000 pesos. Lahat ng na 91 to 94 plus 96 to 99, may makukuhang tig 25,000 pesos. So, sana po ma-avail po natin yan, yung in-between ages, kasi effective lang siya ngayong taon. So, kung hindi pa po kayo konsulta sa inyong barangay OSCA, suggest po namin, lapitan nyo na po sila as early as now para mapasa nyo na at ma-file na yung requirements para pagsapit ng birthday ninyo, makuha nyo na. Or kung nag-birthday po kayo nung Enero o Pebrero, at least mahabol nyo na yung cash incentives ninyo. So, yun lang po. Maraming salamat po sa pagkakataon. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po si Simon at ang susunod ko naman pong tatawagin. Kilala siya bilang kampiyon ng mabuting pag-gobyerno, kakampi ni Mayor Vico Soto, at ang taong nasa likod ng One Sangguni. Palakpakan po natin, Vice Mayor Dodon Jaworski! Thank you, MC. Magandang umaga po sa ating lahat. Unahin ko munang batiin ang ama ng Barangay Pineda, kay Cap Frankie De Leon. Andyan din si Kagawad Mike. Good morning po, syempre, sa kay Kuya Angel. Si Kagawad Sam, nandyan din pala sa likod. Hindi kita nakakita dyan. Magandang umaga. Syempre, kay Kuya Angel. Morning sa ating mga konsihal, kay Tao, Simon, and Chico. Kanina, dito lang si Eric at sa Itana. May meeting lamang, no? Papasalamat din ako na dumating ating executive departments, mula po sa engineering natin, ang vision order natin. Dyan din ang Meralco. Kung may problema tayo sa Meralco, ngayon po ang panahon, ang oras kay Sir Alvin Torres, nandyan po. So sa atin dito sa Barangay Pineda, thank you po sa inyong attendance sa ating talakayan ngayong umaga. Nagbunga po kasi itong talakayan na ito. Actually, pangalawang beses na namin ito dito sa Pineda. Last year na doon kami sa kabila naman. Pero nung every week po ginagawa po namin to para malaman namin mga problema sa ating mga purok-purok sa buong Pasig. Pero napakalawak po ng Pasig, kaya halos kahit na linggo-linggo namin ginagawa to, hindi pa rin namin naiikot lahat. Pero halos lahat ng barangay na punta namin, pinagbuhatan, mga 5 beses na rin dahil sa sobrang lawak talaga, napakalaki. Pero ginagawa po namin ito para iangat ang antas ng aming serbisyo sa mamamayan. Sabi ko nung eleksyon, nung nakaraang eleksyon, ibababa ko yung council para makausap ninyo, mabigyan nyo kami ng mga ideya kung paano namin maiangat yung aming level ng serbisyo nga sa taong bayan. So, ito po ang dahilan bakit meron po tayong programang Isang Guni. Pero ulitin ko po, dito po sa atin sa lungsod ng Pasig, kakaiba po tayo kumpara sa ibang lungsod o bayan sa buong Pilipinas. Bakit? Dahil po ilan lang po tayo dito sa buong Pilipinas na tumitindig sa isang good governance, na platform. Marami po kasi nagsasabi, katulad nyo, malapit na naman magkakaroon na naman ng eleksyon, may kampanya na naman. Marami po nagsasabi, dito importante yung good governance, dito importante yung anti-corruption. I-explain ko sa inyo kung gaano ka-importante ang corruption. In 2004, ako yung congressman ninyo. Marami sa inyo, naalala, nakikita ko pa yung mga dati kong mga kasama nung araw pa. Diba? Lumalaban na tayo. At noon pa man din, tumitindig na tayo sa anti-corruption. Ang budget ng Pasig noon, 2.8 billion pesos. Okay, tandaan niyo yung mga number. Sabihin mo ng 3 billion para mas madali. 3 billion. 15 years later, nanalo si Mayor Vico, 2019. Ang minana niya na budget ng Pasig, 10 billion. Oo, yumaman ng Pasig. Mula 3, naging 10. Pero in 15 years. Ito, dapat nyo malaman. Mula 2019, 5 years pa lang nakakadaan. Kakumpisa pa lang nandun eh. Alam nyo magkano budget natin ngayon? 22.4 billion. Ngayon, bakit po tumalaki yung pondo ng bayan? Una, dahil ang tao willing magbayad ng tamang buwis. Dati, willing magbayad ng buwis, pero sasabihin ng mga nakaupo, imbes na buo mo ilagay yan, bigyan mo na lang kami, babawasan namin.
Ito po ang totoo. Imbes na magbabayad ng 1 million sa ating pamahalaan, sasabihin, magbayad ka na ng 500,000, pero yung 300,000 sa amin, yung 200,000 resibo. Walang napupunta sa bahay, sa pondo ng bayan. Kukunti. No? Pag may project ang gobyerno, sinasabi ni Mayor Vico to, nung araw, lumapit sa kanya, pag-upo niya, ang SOP na binibigay sa Mayor, 20 to 30%. Inalis ni Mayor Vico. Bakit niya inalis? Kasi may tinatawag po sa English, leadership by example. Ano ba yun? Pag nakita ng tao na malinis ang taas, dapat sumunod kayo. Eh nung araw, 20-30% ang hinihingi ng mayor. Sabihin ng vice mayor, teka muna, kung meron si mayor, dapat meron din ang vice mayor. Eh sabihin naman ng mga konsehal, teka muna, kung si mayor at si vice mayor, dapat ang konsehal meron din. Eh yung papel nun, dadaan sa treasury, pupunta sa accounting, pupunta sa engineering, lahat yun hihingi. Ang tanong, anong matitira sa tao? Nga, wala. Wala na natira. Kaya po napaka-importante, magkaroon tayo ng pamahalaang malinis. So itong nakaraang pong 5 taon, sa pag-upo ni Mayor Vico, ito ang ating paninindigan. Isipin ninyo ha, pinamahan pa siya ng pandemya yung unang term niya. Halos 3 years po tayo na lockdown eh. Ang kapitbahay natin, yung mga lungsod, nagbabaan ng koleksyon. Sa Pasig, umakyat. Di tayo nagtaas ng buwis. Wala tayong tinaas na buwis, nagbawas pa tayo. Itong taon na to, susunod na taon, ang mga tricycle driver po natin, walang babayaran prangkisa. Ang sari-sari store natin, dati lahat binabayaran, pati yung mga lisensya na pwede sila magbenta. Ngayon, rehistro lang, pirma lang, wala pong binabayaran ang 250,000 pababa ng ating mga sari-sari store. Bakit kaya gawin ang pamahalaan natin ngayon? Nabanggit kanina, yung mga benepisyo ng ating senior. Ang senior citizen natin, pinakamalaking budget sa history ng Pasig. For OSCA, Office of the Senior Citizen Affairs, alam mo magkano budget po ng OSCA ngayon? Senior citizen lang, 477 million pesos. Benepisyo ng ating mga senior. Nabanggit rin ni Simon kanina, yung octogenarian natin ordinansa. Pero for the first time, dahil nga sabi nung iba, paano yan? Eh, kaka-80 ko lang, eh, kaka-80 na ako last year. Hindi sayang naman, wala na akong makukuha, 81 na ako ngayon. Ay, sayang, 96 na ako, 95 dapat meron ako 25,000. Para ma-implement natin na maayos yung itong ordinansang ito, napag-utusan po kami ng ating mayor, no? Tingnan natin kung kaya natin. Maghanap tayo ng pondo para sa ganun, bigyan natin. Lahat ng senior ngayong taon na to, 80 to 100. Kung 80 to 84 ka, may 10,000 ka. 85 to 89, may 15,000 ka. 90 to 94, may 25,000 ka. 94 to 99, 95 to 99, may 25,000 ka ulit. At yung 100, 25,000. So lahat po, 80 to 100 plus years old, meron kayong makukuha na dagdag benepisyo. Saan ho namin kinukuha yan? Nakukuha ho namin yan sa pondo ng bayan. Alam niyo bakit? Hindi ninanakaw ang pera ng taong bayan. Ang solo parents po natin, meron ba tayong solo parents dito? Okay, nakakuha ba kayong benepisyo? Okay. Ang mga solo parents po natin, meron po tayong batas nasyonal. Ang sinabi ng batas nasyonal, dapat suportahan kung kaya ng LGU, ng ating lokal na pamahalaan, kung kaya ng LGU, suportahan natin ang ating mga solo parents. Dito sa Pasig, isa lang tayo sa iilan na mga lungsod na nakakapagbigay ng suporta ng 1,000 kada buwan sa ating solo parents. Saan nung nanggagaling yan? Ngayon, pinag-uusapan namin sa council, pati na ang ating PWD sector. Persons with disability na meron pong unahin natin yung kanilang ating mga bedridden, unable po to work. Gagawin na rin po namin ng sistema para magkaroon sila ng pensyon mula sa ating lokal na pamahalaan. So lahat po ito kailangan ng pondo, kailangan ng pera. Saan mo nanggagaling ito? Nanggagaling ito sa inyo, kinokolekta ng ating lungsod, at dahil na hindi ninanakaw ang pera ninyo, binabalik po namin sa tao, sa mga nangangailangan.
Pero ngayon, palapit na ang eleksyon, sasabog na naman, dumadami na naman ang ayuda. Di ba? Ang ayuda, wala naman masama sa ayuda. Di ba? Pero meron po akong papaalala sa inyo. Ang ayuda ay, ano lamang yan, panandalian lamang yan. Dahil ngayon meron, bukas wala na. May kilala ba kayong gumanda buhay sa ayuda? Wala ba, di ba? Kaya ang ayuda, isa lang paalala ko sa inyo. Siyempre, ang mga nagpipresenta ng kanilang mga sarili sa atin. Alam na natin yan eh. Pag ang kandidato nagbuhos ng malaking pondo, babawiin. At pag binawi yan, ang kawawa ang tao. Ngayon, ano ang ginagawa ng ating pamahalaan para humaisang tabi natin yung problema o yung ganyang klase na tayo ay nakasandal lahat sa pamahalaan? Kasi yung pangarap natin, na kaya natin tumayo mag-isa, na tayo ang gumanda ang buhay natin, naiangat natin yung andas na pamumuhay ng mga Pasigueño. Ito yung pangarap natin eh. Ito yung pangarap namin sa inyo. At dapat siguro pangarap nyo rin. Wala pong ibang paraan kung hindi mag-aral ang inyong mga anak. Ito po, totoo. Wala pong shortcut. Sabi ko nga, sabi ng iba, mayaman naman ang Pasig, dapat alagaan kaming lahat. O sige, isara natin pamahalaan. 22 billion ang pondo natin. Hati-hati na lang tayo. Papayag kayo? Ilan na populasyon ng Pasig? Nasa 1 million po tayo. Hati-hatiin nyo yung 22 billion sa 1 million. Magkano po lumalabas yun? 22,000. Pero bang mabubuhay ng 22,000 sa isang taon? Wala eh. So mahirap po talaga ang gobyerno. Hindi kaya lahat na sagutin ang pangangailangan ng bawat isang mamamayan. Kaya kailangan po natin, ang mamamayan natin, siya ay maging matatag, siya ay maging magaling, siya ay maging magkaroon ng mga talento para umangat ang buhay niya. Pero hindi po natin magagawa ito sa pamamagitan lamang ng pagbibigay ng ayuda o tulong. Kailangan po natin mag-invest sa ating kabataan. Kaya po ang number 1 priority ng aming administrasyon ay ang pag-aaral. Mula noon, 11,000 ang scholar natin, pag-upo ni Mayor Vico, ngayon ilan na? 25,000 na po scholars natin. At hindi tayo tumigil dyan. Pag-upo ko, noong 2022, kasama po itong mga konsihan natin. Ang priority natin, hindi lang makapagtapos ng high school, kundi makapagtapos ng college. Dati kasi ang programa natin, pamantasan lungsod ng Pasig, libre nga, di ba? Ito po yung batas ni Congressman Roman Romulo yun, ng ating mga public colleges and universities, libre na po yan. Dati may share pa, nagbabayad pa ang ating mga kabataan, mga pamilya. Pero ngayon, libre na po yan dahil kay Congressman Roman. Ito naman ang problema. 8,000 mahigit ang ating senior graduates na taon-taon. Mga senior high school graduate natin, 8,000. Ang tinatanggap o kaya lang tanggapin ng freshman dito sa ating pamantasan lungsod ay 1,300 lamang. So almost 7,000 po hindi nakakapag-aral ng mga bata. Ito ang dahilan bakit hindi po tayo umaangat sa kahirapan. Dahil hanggang high school lang karamihan ng ating kabataan o kaya hindi po umaabot sila ng senior high school. So paano kayo magkakaroon magandang buhay kung ang pinag-aralan ng ating mga anak ay nandito lang? So sinabi ko kay Mayor Vico, tinanong niyo ako, ano ang programang priority mo? Isa lang, sabi ko. Bigyan natin pagkakataon makapag-aral, hindi yung pinakamatatalino, pero yung pinakamahirap na gusto magtiyaga at magsipag. Kahit average lang yung grade ninyo, pwede kayo magtapos ng college. Ito na po yung ginagawa, nangyayari na po ngayon, on our second year na po ito. So yung Pag-asa Scholarship Program po natin, tumatanggap ng halos ng 2,000 estudyante yan taon-taon. Ang first year natin, ang inalat natin ng pondo, 120 million. Siyempre, yung 2,000 yun, mag-aaral sila ng second year, magiging 4,000 na sila. So dumoble din yung kailangan natin, naging 240 million. Yung magiging third year, magiging 360. Hanggang fourth year, tuloy-tuloy po itong programang ito. Ang nakaalat po na budget dito para ma-full-blown yung implementation ng Pag-asa Scholarship Program is almost 500 million pesos, kalahating bilyong piso. Makapagtapos lang pag-aaral ang inyong mga anak. Walang ibang lungsod ang gumagawa po nito. Dahil ang pera ng taong bayan na hawak ng ating pamahalaan, diretso binabayad sa mga eskwelahan. Hindi dumadaan sa amin mga politiko. Ang utang na loob ninyo para makapag-aaral ang inyong mga anak, hindi po sa amin.
Sa kapwa nyo rin, taxpayer. Kami po ay bihikulo lamang. Pero itong mga pangarap na ito, hindi po namin magagawa kung hindi namin kayo kasama. Kung hindi namin kayo kaagapay, no, na kaya natin mabago ang landas natin mga Pasigueño. Dahil meron po tayong kayamanan na magagamit na maayos. Number one, alagaan natin yung mga sektor na hindi na nila kayang alagaan ng mga sarili nila. Katulad ng mga senior natin, nag-ambag na sila sa lipunan. Panahon na naman para tayo naman mag-alaga sa kanila. Tama ho ba? Ang mga solo parents natin, hirap na hirap dahil sila mag-isa. Kaya sila tinutulungan ng ating pamahalaan. Lalo-lalo na ang PWD sector na talagang alam natin na walang kakayahan. Kaya dapat din natin sila suportahan. Pero the rest, ang bigyan natin, hindi pera, hindi ayuda, pero pagkakataon. Pagkakataon, makita nila kung gaano sila kagaling, kung ano yung talento nila, ano yung maiangat natin yung antas ng kanilang kaalaman. Para sa ganun, sila na rin ay maging nasa isang posisyon na pwede rin sila mag-ambag sa ating pamahalaan para gumanda ang ating lipunan. Dito po sa MRR, example, marami yung mga ngako sa inyo. Ito, may tanong nga po dito sa mga concerned citizen na lang. Sabihin natin, ang unang tanong dito, magkakaroon po ba ng libreng pabahay para sa mga Pasigueño na walang sariling bahay na matitirahan, lalo na yung mga nasusunugan? Malapit na po ang eleksyon. Marami naman nung nangangako at mangangako. Ako na po magsasabi sa inyo dahil hindi po ako marunong magsinungaling. Wala akong libreng pabahay ang pamahalaan. Wala akong programang libreng pabahay. Marami magsasabi niyan para makuha lang ang matamis ninyong oo sa boto. Pero kahit na po yung mga natira sa floodway, na dati nandyan sa East Bank, napunta po sila sa Tanay. Kahit sila ay tanungin ninyo, nalipat na sila sa malayo sa bundok, naguhulog pa rin po sila. Wala akong libreng pabahay na program. Sa kayo nakita ang libreng pabahay, bigla kayo bibigyan ng libreng bahay. Wala akong ganun. Pero dahil yung ibang mga politiko, para lang mauto nila yung tao, gagawa sila ng kwento na libre ang bahay. Ang bliss mo may bayad. Ang binabayad mo sa bliss, 3,500, 3,700 a month. Magtanong po kayo. Meron po nakausap sa kapitbahay lang natin ditong barangay. Sabi sa akin, Vice, 50 years na ako nangungupahan dito sa Pasig. Hanggang ngayon, wala pa rin akong libreng bahay. Sabi ko, wala ako talagang libreng bahay. Sabi, hindi. Sabi ng mga kandidato, meron daw. Sabi ko, kayo na nga ako nagsabi, 50 years na kayo dito eh. Hanggang ngayon, nagpapabola pa rin kayo sa mga kandidato. Paulit-ulit na nagsisinungaling. Sabi ko, magkano ho ba ninyo? Ang hirap nga magbayad, 2,000 naman. Sabi ko, 2,000 naman, nahirapan kayo. Paano kayo maghuhulog sa bliss na 3,700? Ano mo sabi sa akin? Ay sige, mangungupahan na lang ako. Ito po yung mga kwentong totoo. No? Kailangan po tayong mamulat. That's why we have to be informed. Suriin din natin po yung mga tao tatayo sa atin. Marami yung magsisinungaling, maggagawa ng kwento, bola. Lahat, akala niyong babait. Kung ano-ano pinamimigay, kung ano-ano mga pinapangako. Mag-ingat po tayo. Ha? Mag-ingat po tayo dahil hindi po biro. Alam na natin kung saan tayo nanggaling. Alam na rin natin kung saan tayong direksyon papunta. Sila sabi, magtatayo daw ng mga bagong ospital. Ito po, ang PCGH, andyan na po ang PCGH. Actually, isa sa ang PCGH sa multi-awarded hospitals. Ang problema natin sa PCGH, dahil magandang ospital, palaging puno. Sino pumupunta sa PCGH? Nasa boundary siya ng Kainta. Pati po sa Kainta, pati po sa Tanay, lahat sila dyan pumupunta. Kasi maganda yung ospital. Hindi naman kasalanan ng PCGH na puno siya dahil yung kapitbahay doon pupunta. Hindi naman sila pwedeng pagtabuyan yung mga kapitbahay natin. Bawal po sa batas yun. Ang City Council ninyo, bago pa mag-invento ng mga kwento yung mga kalaban namin. Ang Child's Hope, Children's Hospital. Dito, alam niyo yung Child's Hope? Ha? Children's Hospital po yan. Pag-upo namin, sabi namin, kulang ating General Hospital. In-upgrade at tuloy-tuloy na ina-upgrade po natin ngayon. Ang bagong pangalan niya na ay Pasig Hope Medical Center.
Dalawa na ang general hospital natin dito sa Pasig. Dalawa na. So ngayon po ginagawa, nag-alat po tayo ng 350 million para dyan. Ito, hindi nyo alam. Ang Office of the Vice Mayor, ang office ko, naglaan po ng pondo dito sa inyo, sa RMC, sa Rizal Medical Center. Sabi ng RMC, Vice, ba't ka naglalagay ng pondo dito? Kasi inuuna ng ating Rizal Medical Center, syempre, ang ano yan Rizal nga province of Rizal. Kasi dati sakop po ng Rizal, ang buong Pasig. Ang dating ang Kapitolyo ng Rizal, dito sa Barangay Kapitolyo, di ba? So yan po ay talagang para sa Rizal. Ang nagpopondo po doon, National DOH. Naglagay po ako ng pondo dyan dahil minsan wala pong pambayad ng mga pasigid. So pag lumapit sa office ko, sinacharge po natin sa city. Hindi po sa bulsa ko galing yun. Pero priority natin yan. Anong kinikwento ko dito? Priority po natin ang healthcare. More than 3.5 billion pesos po a year nakalaan po sa ating healthcare. Pag may problema po kayo sa PCGH o may problema po kayo sa Pasig Hope Medical Center, yung dating Child's Hope, meron po tayong implementation ng ating healthcare. Universal healthcare natin, yung universal healthcare law natin, dito lang sa Pasig po yung tinatawag na no balance billing. Kaninang umaga galing po ako sa Manggaan, sa Napico. Lumapit po sa akin yung isang babae, nagpapasalamat. Yung nanay niya, tinakbo sa PCGH, isang buwan halos sa ICU. Milyon ang babayaran, lumabas sila, kahit si piso wala silang binayaran because of no balance billing. Tayo lang po, ilan lang po tayo sa buong Pilipinas na nag-implement ng universal healthcare. Tayo lang. Bakit? Uulitin ko ng uulitin dahil hindi po ninanakaw ang pera ninyo. Yun po ito. Ako, very proud po ako sa mga counselors natin. Ito, sabihin ko sa inyo, totoo. Nung araw, kaya ako, ang dami kong mga alam na sikreto. Nung araw, bago kami umupo, ang pera dumadaan sa kamay ng politiko. Hawak nila ang pera. Meron sila kukuha cash. Itong problema. Pag umikot yung iba, akala mo ang bait. Nagbigay ng 500, nagbigay ng 1,000, pero yung binulsa, milyon. Ngayon, tinanggal ko po lahat yun. Yung pondo na nakalagay at nakalaan para supposedly na dumadaan sa mga politiko, wala naman dumadaan sa aming kamay. Pati sa Vice Mayor, zero. Lahat po yan dumadaan sa social welfare. Kasi ano yun tukso Pag hawak ng politiko yung pera, hindi mo na alam kung ano yung binigay, ano yung binunsa. So ngayon, social welfare. Pag kailangan ng tulong, nakakakuha ng tulong sa social welfare. Ito naman po naging problema namin malaki. Dahil napakalaki ng pondong nailan namin dyan para makatulong sa mga kababayan nating mahihirap. Kahit walang sakit ngayon. Kumuha ng reseta, nagsasakit-sakitan para makakuha ng pera. So yung kawawang may cancer, yung kawawang kailangan mag-dialysis na nandun, imbes na number 5 siya sa pila, number 205 na siya. Ang nakapila po sa office ko lang sa araw-araw, on the average po, mga 200. Isang araw. 200. Iba pa yung sa office ng mga konsyal. Pero ang kawawa po dyan, yung mga talagang may sakit at nangangailangan. Andyan yung pondo, andyan yung pera. Ikaw ngayon, nasa social welfare office ka ngayon. Dumating na 200 sa Monday, galing sa Office of Vice Mayor. 100 sa mga konsyal. Di may mga 500 to 700 kang request. Tuesday, ganun na naman. Wednesday, ganun ulit. Sa isang linggo, ilang request yung pumapasok sa amin? Libo-libo. Ilan lang sila sa social welfare para nila mabasa at ma-check yung isa-isa. Hindi na lang magawa. Kaya nagkaroon ngayon ng delay, haba-haba. Sabi ngayon iba, isang tagal na. Last year pa yung request ko sa inyo. Hanggang ngayon, hindi pa lumalabas. Sabi ko, ang problema ko kasi ito ang naging problema namin. Maganda yung pahangarin namin, mawala yung pagnanakaw. Ang problema, yung taong bayan naman, gumagawa ng paraan. Kinukonsyaba yung mga doktor.
kukuha ng reseta ng 100 o 50 pesos para makakuha ng 2,000 o 3,000. Tubo pa sila. Yun po yung totoo. Ang problema nga, sayang yung programa. Andyan yung pera, makatulong tayo sa mahirap. Pero ang tao naman gumagawa ng paraan. Nabanggit kanina ni Gigo. Araw-araw, pag-ikot namin ni Cap Frankie sa mga offline namin. Pagbukas ng pinto, may dumi na ang aso. Nagagalit pa yung mga homeowner. Sabi mo, homeowner, bakit di nyo lilinisin tayo ng aso namin sa mga kalsada? Sabi ko, sus na boss. Cap, ilan ang ano mo? Ilan ang barangay employees mo? 200 plus. Ang residente ng Pineda ay more than 20,000 kayo. 200 lang ang barangay. Pati ba naman tayo ng aso nyo, sila pa ang gagawa? Tama ba? Sino ba may-ari ng aso? Gobyerno ba? Tao din eh. Ang problema pagdating sa umaga, pag walang nakasilip, bubuksan yung pinto, takbuhan yung mga aso. Pag dumito doon sa harap ng bahay ni Lola, babalik na yung aso. Si Lola, pag bukas ang pinto, sira na araw. Tama. Galit na galit si Lola. Magbabanlaw pa nung kanyang harap ng bahay. Ang totoo po niyan, kulang po tayo sa disiplina. Wala tayong malasakit sa kapwa. Ngayon, meron po tayong batas ngayon na pinasa, ng ordinansa. At kaya nga kailangan talaga implement natin ka. No? Na-issue na ba kayo ng OBR? Meron ng OBR. Ako, mag-implement na kayo. Kilala nyo yung mga kapitbahay ninyo nagpapalabas ng aso, ituro nyo na ng ituro ngayon. 2,000 ang unang multa, 3,000 ang pangalawa, 5,000 ang pangatlo, kulong pa. Hindi yung aso, yung may-ari ng aso. Hindi, totoo yan. Sabay sila yung kukulong, yung aso at siya. Isang kulungan lang. Hindi, kailangan po natin talaga magkaroon ng disiplina. Hindi po pwede na iasa natin lahat sa pamahalaan. Sabi ko nga kami ni Mayor Vico, kami ni Congressman, sama po ng ating mga kasama sa giting ng Pasig. Lahat po ng pagbabago pwede namin gawin sa loob po ng City Hall. Pero hindi makikiisa ang taong bayan. Wala po mangyayari sa ating lahat. Kailangan po natin magtulungan. Tignan nyo ang Marikina. Ang Marikina madumi, malinis. Malinis, di ba? Ang Marikina malinis. Bakit dito hindi natin magawa? Pag nag-off kami ni Cap, ang linis, bagong pintura, tanggal ang basura. Pagbalik namin bukas, balik na naman yung basura. Parang bakit natin gustong maging ganyan ang Pasig? Hindi ko mapapayag na mas magaling ang Marikina kaysa sa Pasig. Pero hindi rin namin kaya gawing mag-isa. Kailangan po namin ang tulong ng bawat isa sa inyo. Tandaan po natin, ang Pasig hindi po sa aming mga politiko. Hindi po pagpamayari ni Vico Soto, ni Dodo Josie, ni Roman Romulo, o ng mga konsyal, kahit ni Cap Frankie. Ang Pasig po ay inyo. Mahalin natin ang Pasig. Pagandahin natin ang Pasig. Alam niyo ba sa Japan, ang batang maliit, pag kumain ng candy, tinuturuan sila ibulsa. Wala kang makikitang basurahan sa Japan. Kung bata doon, bata pa lang, lahat ng kalat niya, binubulsa niya, linalagay sa bag niya. Pag uwi niya sa kanya, itatapon. Dito, tumayo kayo sa harap ng sari-sari store. Panoorin ninyo ang bata. Pag bumili ng candy at kinain, saan tinatapon yung basura? Sa kanal. Yung mga nagsisigarilyo, tama. Pagkatapos sa sigarilyo, saan tinatapon? Sa kalsada. Tapos pag nagbaha ang Pasig, ano sasabihin natin? Buisit na gobyerno ito, nagbabaha kami. Pero pag binuksan mo yung drainage, ano yung laman? Plastic, basura. Mga kaibigan, kung nais natin na gumanda ang ating buhay, unahin natin mahalin ang ating lungsod. Dahil pangako ko namin sa inyo sa isang matuwid na pamamahalan na hindi ninanakaw ang pera ninyo, kaya po natin iangat ang buhay ng taong bayan. Magkanis na lang po tayo sa pangarap niya.
So muli, hindi ko na paabain. Umpisa na natin po ang talakayan. Kayo naman ang bato ng mga problema nyo sa amin. Magandang umaga po.